Amen. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Lahat po tayo ay tayo. Let's all stand. Let's ready your heart. Worship for the living God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa Psalms 150, verses 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him in His act of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and the lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. And praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. And praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord. Hallelujah. Let's prepare our hearts in worship to our living God. Amen. Hallelujah.
given us, Lord, in praising and worshiping you, Lord, in spirit and in truth, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship our living God. Hallelujah. Yes, Lord. Everything that you have done, Lord. Oh, we give you praise, God. Hallelujah. Jesus.
Good morning po sa bawat isa. Ay, nako. Good morning po sa bawat isa. Welcome to us to the First Gospel Church here in Benyan National Highway. And we are already on our first Sunday po ng September. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay nasa Burmans na. So, we are praying na lalo pa po tayo ni-bless ni Lord as papasok na ang magastos na mga buwan. Ayan, but still, we know that the Lord is good. The Lord is here to bless us. Ayan. So, sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sa umagang ito, tawanan po natin ang mag-iid po sa offering ngayong umaga. Ayan, so magandang umaga po muli sa bawat isa. So tayo po ay dadako naman ngayon sa ating po pagbibigay. Ayan, sabi po, sa pagbibigay makikita ang kondisyon ng ating puso. It's not about the price, it's about our heart. Amen? Sabi nga po, tayo po ba ay nagbibigay katulad ni Abel? Pinili niya ang pinakamaganda, pinakamakinis, pinakamalaki sa kanyang mga ani. Ano po? Katulad ni David sa 2 Samuel chapter 24, verse 24. Sabi po doon, hindi ako maghahandog kay Yahweh nang hindi mahalaga sa akin. Ano po? Ang ibibigay natin sa Panginoon ay kung ano yung mahalaga sa atin. Amen? At huli po ay katulad ng pagbibigay ng babaeng palo. Sa Lucas chapter 21, verse 1 to 4. Ibinigay niya ang natitira niyang kayamanan sa ating Panginoon. Ang doon yung pagtitiwala na kapag ibinigay natin na kung ano mang meron tayo, ang Diyos ang magbabalik ng lahat at patuloy niyang isusustain ang lahat nating pangangailangan. Amen? Amen. Purihin pa ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa digdig at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupurihan namin at pinasasalamatan mo, Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mong ipinapalala sa Lord sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa aming mga source of income, Lord, na patuloy na iyong pinalalago, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga trabaho na iyong ibibigay mo, Diyos, sa bawat isa, Panginoon, upang ang aming desire na makapagbigay, Panginoon, sa iglesia ay patuloy na masustain at maipagkaloob namin, O God, ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang nakakakitan ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang nakababatid ng laman ng ating puso sa aming pagbibigay, O Lord. Dalangin ko, Diyos, ng bawat kaloob na ibibigay sa iyo, Diyos, ito'y maging matanggap-tanggap sa iyong harapan. At patuloy itong magamit, Panginoon, sa ikalalagaw ng iyong gawa, O Lord, sa iglesia nito. Maraming salamat sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Makidala po na. Diretso na po ito. Magandang umaga po sa ating lahat.
Mayong aga. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga po sa ating lahat. And it is the first Sunday of September. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We thank the Lord for making us survive ang buong nagdaang buwan. And as we start this month po ng September with the Lord, we expect that the Lord will be with us hanggang sa pagtatapos po ng September. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanya po pag-sustain sa atin, sa patuloy po niya pagpapalakas at pagpapagaling. We believe that many of us ay sa mga oras po na ito at mga ilan po natin kapatid na hindi po kasama ay nasa kondisyon po na nagpapalakas at nagpapagaling. Kasama po natin sila sa pananalangin. And tayo po na narito ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay kanya patuloy na pinalalakas at sinasamahan po. Magandang umaga po muli sa ating lahat at sa pagbubukas po ng buwan ng September, ang ating pong theme ay Be the Light. And so tayo po ay mayroong assignment sa Panginoon at yun po ay para tayo po ay magliwanag. Amen. So alam ko po, handa na po ang bawat isa. Handa na po, ano po? Pwede po ba tapikin ang ating katabi? Pakisabi po ay handa ka na ba? Ayan. So handa na po ang bawat isa. Ang ating pong topic ay I am the light. Ito po ang ating paksang pag-aaralan sa araw na ito. And since the first Sunday of the month, ay later po ay tayo po ay makapartake ng ating communion. Ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang paksang I am the light. Makibukas po kayo sa atin sa Matthew chapter 5. And let's have verses 14 to 16 lamang po. Meron po tayo dito sa ating TV screen. Kung kayo po ay mas prefer niyo po ang dito po. May I request for everybody to please stand up sa pagbibigay po ng galang sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Ready? Read. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Tayo po ay sandalingin mo po at manalangin. Salamat Panginoon sa spiritual na pagkain ito na aming pong tatanggapin. Ito po ang aming nais, Panginoon, na kami po ay pagpalain niyo po ng iyong mga salita. Kaya dalangin po, O Diyos, na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, at kami po ay iyong palalakasin, kami po ay iyong palulusugin spiritual, at dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay maging bukas sa aming pag-iisip, sa aming mga puso, na may pong nais sabihin, nais iparating sa bawat isa, at kami po ay turuan niyo po ng iyong mga salita. Dalangin din namin ang pagsama po ng Banal na Espiritu, dahil kung wala po ang kanyang tulong, ay mananaig po ang aming sariling kaintindihan at pag-iisip. Kaya nais namin, Panginoon, ang Banal na Espiritu po ay gagabayan kami upang marinig at mapakinggan at aming po matutunan ang nais niyo po iparating sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami na po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po ang bawat isa. Ang ating pong tatalakayin at I am the light. Pakisabi nga po, I am the light. Pakitapik ang sarili, I am the light. So tayo po ang liwanag. The phrase, next slide, the phrase, you are the light of the world, is a biblical statement made by Jesus Himself. Hindi po sinabi ng kusino, but si Jesus po mismo to His followers during the Sermon
on the Mount. Alam ko po, ito po ay na-encounter niyo na po, nabasa niyo na po yan sa Book of Matthew. Si Jesus po ang nagsasalita nito, and he was talking to his followers, his disciples, doon sa Sermon on the Mount. In a world characterized by sin, ignorance, and despair or darkness, the phrase signifies that Jesus' disciples are meant to be a source of truth, goodness, and hope to others. So si Jesus, pertaining to his followers, his disciples, in-encourage Jesus na ang mga disciples will be the bearer or the source of truth. Ang source po ng katotohanan, goodness, and hope to others. And this message is not just a compliment, but a call to action. Nung sinabi ni Jesus, na you are the light of the world, hindi yun compliment, hindi yun na, wow, ang saya naman, ako ay light of the world. But it is a call to action. Meron pong nais ipagawa ang Panginoon kung sinabi niya na you are the light of the world. It is a fundamental part of Christian life that requires believers to be visible and influential example of their faith. Meaning to say, ang mga disciples during that time and up to our time, nung tayo po ay sinabihan ni Jesus that we are the light of the world, ay nais po ni Jesus na tayo po mga believers ay maging visible and influential. Tayo po mga Kristiyano po ay hindi po tayo dapat nasa-satisfy with salvation that we have. Tayo po ay dapat nagsisilbing liwanag po sa ating community. Nowadays, kahapon po ay inaral po namin sa devotion mga pastors yung about sa corruption. Nowadays, tayo po bilang mga Kristiyano po should be visible and influential example of our faith. Nowadays po ay hindi na po maganda po ang ating mundo. Hindi po dahil sinasabi ko po na puno ng corruption, but kung titignan po natin na wider picture, hindi lamang naman po sa Pilipinas nagkakagulo. Even sa marami pong bansa ay nagkakagulo po. Yung balita po na nagkaroon ng gera ay up to now, meron po yan. Also ang poverty. Also ang corruption. Dito na lamang po sa Pilipinas. Ano po yung lagi natin napapanood sa TV about corruption? Yung DPWH. So, tayo po bilang mga Kristiyano po, tayo po ang light bearers ng katotohanan, and we should be visible and influential. Mamaya po malalaman natin ang ilang assignments po natin mula sa Panginoon. It requires believers to be visible and influential example of their faith. Pakisabi lang po sa inyong katabi, ikaw ay liwanag. Nasa harapan, nasa likod, pakisabi, ikaw ang liwanag. Pakisabi, ikaw ang liwanag ko. So yung kasama niyo po ay liwanag, sino daw po ang taga-pundi? Sino po ang taga-pundi daw ng liwanag? Si Mister. So Jesus next slide po, Jesus full message in the book of Matthew provides clarity on how his followers should be the light of the world. So, tatalakayan po natin yan. So, sa book of Matthew, oo nga naman po, no? Sa book of Matthew, ito po nabasa natin, tayo po ay light of the world. But if you're going to read the first chapters ng Matthew, ano po yung ginamit ng wise men para matagpuan si Jesus? Yung aling ilaw na yun, that's star of, ano yung star niya? Star of ano? Star of the night? Star of Bethlehem. So, gumamit ng ilaw para matagpuan si Jesus. What else?
Sino daw po si Jesus sa Matthew? Si Jesus po ay siya ang light of the world. Iba doon sa song na madalas natin inaawit po. Light of the world, you step down into darkness. So si Jesus po, pertaining that to Jesus. Now let's have back Matthew chapter 5 and 14. You are the light of the world. Can we all together read? Ready? Read. You are the light of the world. When Jesus told His followers na ikaw po ang light of the world, He was challenging them to live out their faith visibly and actively reflecting God's truth and love to others in their daily lives. So, sinabi po ito ni Jesus sa kanyang followers, ay challenge po niya ang kanyang mga followers na ang kanila pong pananampalataya ay maging visible. Tayo po ba, ang ating po ba mga pananampalataya ay visible? We always say na tayo po ay may faith. Pero ito po ba ay evident? Ito po ba ay nakikita sa atin? We know that we have faith, pero baka naman sa kabilang banda, sumabak lamang po tayo sa ilang circumstances, hindi na po makita po ang ating pananampalataya. But we are the light of the world, meaning to say, Jesus is challenging them and us to live out our faith visibly and actively. And our purpose, ang ating pong purpose is, we followers are to shine our light. Again, yung ilaw po na ibinigay sa atin ng Panginoon, it is not a compliment, hindi yun for us to possess lamang, but it is to shine our light, which is actually God's light. Yung ilaw po na mayroon tayo, yun po ay mula po sa Panginoon, shining through us to reveal God's presence and truth to a dark world. Ito po mundo natin, ito po ay dark world na. At para po magliwanag, kailangan po ng isang Kristiyano. And also, it is a call to action, not possession. Kung sinabi ni Jesus, you are the light of the world, it is a challenge for us na tayo po ay maging ilaw at hindi po para ang kining lamang. Disciples are not to hide their light under a bushel basket, but to let it shine by doing good works. Sino po yung nag-brown out na sa bahay, tapos meron kayong kandila, tapos saan niyo po ilalagay ang kandila? Ang kandila po ba ilalagay niyo, tatakpan niyo ng kahon o ng basket? Saan niyo po nilalagay ang kandila kapag brown out? Sa taas? Tama po no? Sino po nilalagay ng kandila na banda-bandang mataas? Para mas magdiwanag po ang kapaligiran. Okay, so disciples are not to hide their light. Tayo din po. Kung tayo po ay ang liwanag ng mundo, huwag po tayong magtago. Let it shine by doing good works. Sa pamamagitan po ng ating gawa, ng ating pananalita, ng ating mga buhay, yun po ang nagsisilbing liwanag sa ating kapaligiran. Verse 14, you are the light of the world. A town or a city built on a hill cannot be hidden. A city on a hill, sabi po ay sa next slide. A city on a hill, a city that is set on a hill cannot be hidden. This means that a believer's life, ang ating po mga buhay, should be conspicuous. Means ibig sabihin po ay maging visible and impactful, attracting others to the good works they perform, which in turn brings glory to God. Ang ating po mga buhay, tayo po bilang mga Kristiyano po, tayo po ay a city on a hill na dapat po ang ating po mga buhay ay nakikita ng marami. At tulad nga po ng tinanong ko kanina, kapag nag-brown out, saan po nilalagay yung ilaw? Sa itaas. So that everyone will see
lahat po ay makakakita. And in return, sila po ay magpapasalamat, will bring glory to God. Verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, next slide po. Sabi po sa verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, next slide po. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. A lamp on a stand. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. And this reinforces the idea that one's faith should not be hidden, but displayed intentionally to illuminate the world around them. Na makita po ng marami ang ating ilaw, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ito po yung favorite laging theme ni Jesus. Si Jesus po, when sharing to His disciples and followers, lagi po siya may illustrations. And just like this, ginamit po ng illustration sa mga Kristiyano po ay ang ilaw. That's why after He shared po a story about light and lamp, sa verse 14 ay diniretso niya po tayo sa verse 16 to His followers and listeners. Verse 16, in the same way, kanina po kausap niya ang disciples at gamit niya po yung lamp or light. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen po? Let your light shine before others. Tayo po mga Kristiyano po, we have responsibilities. Not just inside the church or within our church family, but we are assigned to be the light of the world. Tayo po ang liwanag sa ating community. Tayo po ang liwanag o ilaw po ng sanlibutan. Tayo po ang kanilang ilaw na lalapitan. Kung wala po ang ilaw, wala pong isang katulad mo ng Kristiyano sa mundong ito, ay paano na lamang po ang iba? The question is, tayo po ba ay nagliliwanag? O tayo po ba ay pundingan? At tayo po ay nasa kadiliman? We have to assess ourselves. Kayo po ang makakasagot lamang po sa inyong mga sarili. Ako ba ay liwanag pa rin? O nangangailangan na ng liwanag ng iba? We have to assess ourselves kung kayo po ay liwanag pa. Maraming salamat po. If not, ngayon po naririnig niyo po ang salitang ito, ay kayo po ay muli magpaliwanag sa Panginoon. We are the light bearers, sabi nga po. So let me share you po a practical and literal applications po. And I am challenging everybody to do this. Ito po ay hindi po suggestion or recommendation, but it is a requirement for us to do. How believers shine their light. Let me give you po 4 points po on how believers shine their light. According to the Bible, the good deeds and faith of Christians make God's love visible in the world. Believers are told to let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. And this is accomplished in several ways. Sabi po ay how believers shine their light. Ang una po, of course, ang una po ay following Jesus. Following Jesus. In John chapter 8, verse 12, Jesus declares, I am the light of the world, indicating that He is the source of spiritual illumination. How can we be the light of the world? Paano tayo magliliwanag sa mundong ito if hindi tayo connected po sa source, sa light? Kaya ang number 1 po is following Jesus. Kailangan tayo po
ay sinusunod, kailangan tayo po ay connected, kailangan tayo po ay naka-attach sa Panginoon. If we want to be the light of the world, ang una po natin gawin, tayo po ay dapat na kay Jesus. By following Jesus, His disciples, reflecting His light to others. Remember, hindi po tayo magiging liwanag ng sanlibutan kung tayo po ay hindi po nakakabit sa source po ng liwanag. Amen po. That's number 1, following Jesus. Pangalawa po, living in truth and goodness. Living in truth and goodness. Light symbolizes truth and purity, contrasting with darkness, which represents sin and ignorance. Christians, tayo po yun, are to live righteously, so their life itself testifies to their beliefs. Paano daw po tayo magiging how believers shine their light? Pangalawa po is living in truth and goodness. Pangatlo po, taking light into dark places. Taking light into dark places, being the light of the world, means going beyond the confines of the church and bringing hope and truth to the spiritually lost. Tayo po ang light bearers, hindi po nakakonfine sa apat na sulok po ng simbahang ito, but we go outside and bring that light. Have you asked the Lord, bakit kaya ako naging sitwasyon na hindi naman maganda? Like for example, yesterday po, while we're having the devotion po, si Sister Lovely po sharing, siya po ay na-move into different department sa customer service. And alam naman po natin yun, kapag nasa calls ay puso doon yung makakarinig ka na hindi magaganda mga salita. And the question is, bakit kaya ako nilagay ng Panginoon doon? Well, maybe the answer is, kayo po ang ilaw sa lugar na yun. So, in that dark world, you have to take that light. Dalhin mo doon yung ilaw and be the light. So, we are not confined po inside the church, but we have to bring that hope and that trust and the truth and that light to the spiritually lost. Maybe kaya po kayo nandun sa sitwasyon na yun. It is because you are bearing and bringing that light to them. How believers shine their light? Pang-apat po, as a collective body. The image of the city on a hill implies that the collective witness of many believers creates a powerful light that is stronger than what any single individual can produce. Kung ang isang ilaw po na yun ay kaya na magliwanag ng malaking lugar, what more kung collective, what more kung tayo po ay body, what more kung tayo po ay sama-sama. We are stronger than what any single individual can produce. Kung tayo po ay light bearer, kung tayo po ay nagliliwanag, we should be with the light bearers too. Kung tayo po ay nagliliwanag, samahan po natin din ang ating mga kapwa po na nagliliwanag. Dahil malaki po ang maitutulong sa atin ng ating mga kapatiran para magpatuloy po sa paghingi at sa pagliwanag. The phrase, "You are the light of the world," spoken by Jesus to His followers in the Sermon on the Mount, is both a statement of identity, that is our identity, and a command to action. It is a command for us to do. The core insight is that through their transformed lives and good deeds, believers are meant to visibly manifest God's goodness and truth in a world otherwise characterized by spiritual darkness. So it is a statement of our identity, kung sino po tayo, and it is a command for us to do.
the question is, next slide po. Are you living as the light of the world? Babalik ko po ulit yung tanong na, are you living or are we the light of the world? Tayo po ba ay nagdiliwanag? Tayo po ba ay liwanag? And again, if yes, salamat po dahil napanatili niyo po na kayo po ay liwanag ng mundo. Kung sa tingin niyo po ay hindi at nag-aalangan, then this message po is for you. We challenge you to be the light of the world by following the steps po na atin pong natutunan. So pagkatapos po natin, let me share po some quotes. The Bible is not the light of the world. It is the light of the church. Tayo po yun. But the world does not read the Bible. The world reads Christians. You are the light of the world. Tama po yun, no? When you go out, when you step out of this church, pagpunta naman natin sa ating mga community, sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwelahan, ay hindi naman po sila nagbabasa ng mga salita ng Panginoon, nagbabasa ng Biblia. Ano po ang kanilang binabasa? Sino po ang kanilang binabasa? Tayo po. Tayo po ang kanilang binabasa. Kung sino po ba ang Panginoon sa atin? Ano ba ang Panginoon sa atin? Sino po ba tayo? Ano ang pagkatao natin? Sila po ay nakatingin sa atin. Therefore, the world reads Christians. So let us be the light of the world. Makikilala po nila ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Amen po? Also, we are indeed the light of the world, but only if our switch is turned on. Yes, tayo po ay liwanag ng mundo, pero naka-on po ba ang switch? Na-on, nakapatay. Tama po yun, no? Kinakita po natin yun. Tayo po ay liwanag na sanlibutan, pero available po ba ang ating ilaw o tayo po ay nakapatay at hindi po nagagamit? If our light is turned off, now's the time po na muli natin buhayin ang ating mga ilaw at makita po ang Panginoon sa ating mga buhay. Some people will never read the Bible, attend the church, or listen to a pastor. They are reading your life, watching and listening to how you live. So be the light God created, be the light God created and is calling you to be. Amen po? Tama po yun. The people will never read the Bible, will never go to church, will never listen to pastor. And ano gagawin natin if they are not reading the Bible, they're not going to church? Therefore, ang ating pong mga buhay ay gamitin po natin kasangkapan at instrumento ng Panginoon. Let us be the light. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi sa iyong katabi, be the light. Sa inyong likuran, be the light. Sa inyong harapan, be the light. Let us be the light of this world. Ang mundo po natin ay pasama na po ng pasama, padilim na ng padilim, kailangan po ng buhay ng Kristiyano. Kailangan po ng bawat isa po sa atin na magdingning at magliwanag at makilala ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga buhay. Tayo po yung mukot manalangin. Dalayan po Diyos na bawat isa sa amin ay gamitin niyo po kasangkapan ng aming po mga buhay ay magliwanag, Panginoon, sa sanlibutan. Kami po ay po mga instrumento, kami po ay mga liwanag, at hindi po namin nais na kami po ay maging bahagi ng kadiliman. Bagkus kami po ay maging kagamit-gamit upang maihayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, kapurihan sa aming mga buhay, ang iyong ginawa, Panginoon, sa amin, at ikaw po ay makilala, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming mga ilaw.
at mga buhay. Patawad, Panginoon, kung kami po ay meron pong kapabayaan na minsan, Panginoon, ay hindi po namin hinayaan na aming mga ilaw ay magsilbing liwanag sa sanlibutan. At patawad, Panginoon, kung minsan ay kami, Panginoon, ay sumama sa kadiliman. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay muli niyo pong pag-alabin ang aming mga ilaw at kami po, Panginoon, ay maging kagamit-gamit bilang yung mga instrumento, Panginoon, ng liwanag sa mundong ito. Salamat po, Diyos. Dalangin namin na pagpalaan niyo po ang salita na nainayag sa araw na ito at tanggapin ang hamon ninyo, Panginoon, sa bawat isa na kami po ay maging ilaw, Panginoon, ng sanlibutan. We pray, God, that we will be a good influence into our school, to our classmates, Panginoon. Mas magiging totoo ng integrity, Panginoon, ay nakita ka po sa aming mga buhay. And even sa aming po mga trabaho, Panginoon, we pray, God, na sa mundo, Panginoon, na puro mandaraya, puro manloloko, Panginoon, ay nalayan ko po na ang bawat isa sa amin ay maging ilaw na kung saan, Panginoon, ay gagawin ko ano po ang tama at nararapat, Panginoon. Let us be the light, Panginoon. Salamat, Panginoon, for this privilege of being a light and to be used by you. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Muli palapakan po natin ang ating Panginoon. Every first Sunday of the month, we are partaking the Last Supper or the Holy Communion. Ihanda po natin ang bawat isa sa pagtanggap po ng piraso po ng tinapay at isang baso po ng inom. May I request everybody to please stand up? Why do we take communion? Communion is much more than just eating a piece of bread
and taking a sip of wine or juice. It is to remember Christ our Savior dying on the cross for the sin of humankind. We proclaim His death, give thanks, examine our hearts, commune with God and fellow believers, acknowledge our covenant with Him, and anticipate His return. In 1 Corinthians chapter 11:23 onwards says, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Christians partake of Holy Communion in remembrance of the body and blood of Jesus that was broken and poured at the cross. Taking Holy Communion does not only reminds us of His suffering, but also shows us the amount of love Jesus had for us. Jesus sacrificed His life for us so that we could have eternal life. As we take Holy Communion, we proclaim the eternal life in heaven that Jesus Christ prepared for us to enjoy in the life after through His death and resurrection. And as we come to the table, as we have our communion, let us set aside our grudges, let us set aside our hatred, our sins, at ito po ay palayain na po natin sa Panginoon. We cannot perfect, we cannot name and list one by one ang ating pong mga shortcomings and sins, but God is looking into our hearts, ang ating mga repentant hearts. And as we partake this communion, ay aalalahanin po natin ang kabutihan, ang sakripisyo ng Panginoon sa bawat isa. It is not just our monthly schedule, it is not a tradition, but it is a remembrance. Muling pag-aalaala po ng kabutihan at ginawa ng Panginoon sa atin. Taas po natin ang kapiraso po ng tinapay at sa baso po ng inumin. Ang tinapay po na ito ay sumisimbolo ng katawan ni Jesus na siya binugbog, sinugatan at pinirapiraso upang tayo po ay makatagpo ng kagalingan, hindi lamang pisikal, emosyonal, spiritual, at ang ating buong pagkatao. Sabi ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay tayo ay kanyang pinagaling. As we partake, as we remember Him, we will thank the Lord. We will thank Jesus sa kanyang ginawa at sa benefit na kanyang sacrifices para sa atin. And this cup of drink ay sumisimbolo ng dugo ni Jesus na naglinis sa ating mga kasalanan at tayo po ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo po ay naligtas. Paano na lamang po ang ating mga buhay kung hindi po tayo tinubos ni Jesus? Maaaring lahat po sa atin ay wala na pong pag-asa at lahat po tayo ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ngunit salamat po sa dugo ni Jesus, tayo po ay nakatagpo ng buhay na walang hanggan. Ang bawat isa po sa atin ay mananalangin at magpapasalamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa iyo pong katawan na siya sinugatan, pinugbog at pinirapiraso. Kami po ay nakatagpo ng kagalingan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga sakripisyo. At tinahin ko, Panginoon, sa mga oras na ito sa aming kalagitnaan, na kung sino man, Panginoon, ang nagnanais, nananalangin na may pananampalataya ng kagalingan, Panginoon, let there be healing right now, in Jesus' name. We pray, O God, for a complete healing, Panginoon, because you have said in your word that by your stripes, sa
sa pamamagitan ng iyong mga latay, and we are healed. So right now, God, we are declaring that healing, Panginoon, and we receive that healing right now. We pray, O God, for that physical healing, Panginoon, for our members, for our brothers and sisters, and even our families, Panginoon, and even who's joining us online. We pray, O God, for a healing touch, for a healing power be upon them, Panginoon, and let there be healing from their head to toe, Panginoon, and they will be completely healed in Jesus' name. We pray, O God, for our hearts, Panginoon, na sugatan, the Panginoon, we pray, O God, for that healing also, for that emotional healing, God. We pray, O God, for a mental healing, Panginoon. We pray, O God, that you're fresh us, Panginoon, with a good and joy, Panginoon, and that peace, Panginoon, sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, and let there be healing right now, Panginoon. Salamat, O Diyos, at dalangin po namin, Panginoon, mga aming pong kaibigan, mga kamag-anak, Panginoon, kakilala, Panginoon, na nangangailangan ng kumpletong kagalingan, God, as we partake this Holy Communion, we also partake with them, God. And we pray, O God, that we will experience that complete healing. And also we thank you, God, for the blood, Panginoon, of Christ na shed on the cross, Panginoon, for our sins, for our forgiveness. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo. Kami po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng iyong dugo, sa pamamagitan po ng iyong mga buhay, ng iyong buhay. We pray, O God, that these lives, Panginoon, na iyong po tinubos at niligtas, dalangin ko po, God, that we will be the light bearers, Panginoon, that they will see Jesus in our lives, Panginoon. Ang buhay po na niligtas at tinubos mo, Panginoon, ay magiging instrumento mo, O Diyos, na ang marami, Panginoon, ay maliligtas, Panginoon, at makakatanggap ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, for these lives. We pray, God, that we will remain faithful in you, Panginoon, hanggang sa maging mo pong pagbabalik. Salamat, Panginoon, tatanggapin po namin ang tinapay na ito, ng inumin na ito, Panginoon, na meron pong pagpapasalamat, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong sakripisyo na ginawa sa aming mga buhay, Panginoon, at sa iyo pong pag-ibig sa sanlibutan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tanggapin po natin. Before I request for everybody na maupo, can you grab a partner? Maupo kayo ng asawa ko, ng partner. And then let's minister to them. Let's ask for of their prayer items, prayer requests. And let's pray for them. And a chance and an opportunity po to declare and speak blessing po to them. Sige po, let's grab a partner and let's pray for them.
our families. You know, God, our care and concerns right now, God. In this time, God, we lift up to you, Panginoon, our concerns and our cares. You know, our hearts, you know, our needs, oh God, that you continue to reveal your plans and that you speak to us, Panginoon. We pray, God, that each of us will be answered with your promises and declarations from your word. We pray, God, that your plans will happen. I pray, God, that you bless each families of the church and the individuals of the church. I pray, God, for abundant blessing be upon them. And I pray, God, for your complete healing to be upon them. I pray, God, sa kompleto kong kalakasan at kagalingan, Panginoon, of our physical bodies. We pray, God, that you're asking for healing, that there be healing right now. And for those who are asking God for financial provision, let there be financial provision right now. Because you have said in your word, Panginoon, that you will bless your obedient children. We also pray, God, for peace in our hearts and our minds, Panginoon. To whatever the world bombarded us with the negativities, we pray, God, that the Lord mapalitan with peace and the love coming from you, Panginoon, through your words. I pray, God, that you will unify, Panginoon, our families, that you will restore relationships, Panginoon. We pray, God, that we will be as one working with you as your children, Panginoon. So, God, I pray for unity and the restoration of our relationships. We pray, God, for our students, Panginoon, that you will give them the courage, Panginoon, integrity, Panginoon, that they will be the light in their schools, in their classrooms, in their communities, Panginoon. Malaking ko po ang aming mga estudyante na sila po ay tutulungan ng Panginoon na maging tapat sa kanilang lahat ng gagawin, makita ka po sa kanilang mga buhay, and that they will excel, Panginoon, dahil sila po ay mga head and not the tail, Panginoon. So God, we pray for the students, Panginoon, that Christian student, Panginoon, will shine their light, Panginoon, in their communities. We pray, God, na kami po mga working, Panginoon, turuan niyo po kami na gawin ang tama, Panginoon, at nararapat, Panginoon, sa iyong paningin, at sa paningin ng nakararami, Panginoon, kung kami magpadala sa influence ng mga pag-post, kami po ay mag-stand out, Panginoon, dahil ginagawa namin ang nais at tama, Panginoon. So I pray, God, for protection for those who's working, Panginoon, in their offices, sa kanilang po mga business, Panginoon. I pray, God, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magsisilbing liwanag ng aming community, ng aming workplace. We pray, God, for this church, Panginoon, that you will use this, Panginoon, as our house, Panginoon, kung saan kami po ay po pinalalakas, Panginoon. Let this be church, Panginoon, light in this place, Panginoon, that whosoever, Panginoon, will come, enter this church, Panginoon, will be blessed by your presence, Panginoon, by the Holy Spirit, Panginoon, at makakasukat po, Panginoon, ang kalakasan po mula po sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo po mga anak, at dalayan ko po na patuloy niyo po silang samahan at pagpalain, Panginoon, tugunin ang lahat ng kanilang pangangailangan dahil wala pong imposible sa iyo at ang lahat ng bagay ay posible at kaya mong gawin. Dalayan ko, Diyos, ang lahat po na laman ng kanilang puso, Panginoon. Ito po ay pagkaloob niyo po sa kanila, ito po ay handog niyo po sa kanila at ibigay ang best, Panginoon, para po sa kanila. So God, we will struggle for a little while. Panginoon, kami po ay susubukin ng panahon ng pagsubok, Panginoon, for a while. Ngunit ang pangako mo ay hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. So God, as we struggle, Panginoon, habang binubuno po namin ang pagsubok na binibigay sa amin ng mundong ito, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at huwag niyo po kami iiwan. Dalangin namin ang pagsubok po na pinaharap po ng bawat isa ay samahan at mapagtagumpayan namin, Panginoon, at mapulot namin ang aral na nais niyo po ituro sa amin. Bigyan niyo po kami ng sapat na kalakasan, Panginoon,
sa mga darating na pagsubok ng aming mga buhay. At dalayan ko po, O Diyos, na kami po ay tulungan, palakasin, bigyan ng karunungan, Panginoon, hanggang sa ito po ay matapos. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga anak. At binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng patuloy pagsamba at pagluwalhati sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless po. Sige po. Yan. Thank you po. Pwede po makikibukas po ng ilaw. Yan. Tayo po muna kayo sa dali po makakaupo. Meron po ba tayo mga special announcements? Yes. Sino po mga special announcements? For our announcement po, sama po natin sa panalangin ang UFW Alabaster Outbreak this coming September 20. So ito po ay next Saturday. At ang alam ko po, ang ating mga kababaihan ay may meeting po after po ng ating service. So magstay na lang po, magkakaroon po ng short meeting. Also, siguro after service, magpapatulong na lang po kami to clean up. Mamaya po ay magkakaroon din po ng meeting ang mga kabataan po ng ating division. Dito po gaganapin po sa ating simbahan. So isama din po natin sa panalangin. And this coming Wednesday po, magkakaroon po ng online prayer meeting ang ating mga kababaihan. So, please make sure na kayo po ay nasa GC. At if ever po na wala naman po gagawin is, please do join. Ito po ay once a month po per department ginagawa. So, makasama po sana tayo sa ating kanya-kanyang prayer meeting ng ating mga departments. And participants for the whole month of September ay nakapost na po sa ating bulletin board sa likod. So please visit that po bago po tayo lumabas at umuwi. Okay po, so wala po tayong additional announcement. Tayo po ay dadako na po sa ating closing prayer. Inaayaan ko po ang bawat isa na tumayo. At tayo po ay magkuklong pa. Hallelujah. Kaya po ay po, manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa katagumpayan po ng aming gawain, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, O Panginoon. Salamat po sa pagpapaalala, Panginoon, na kami po bilang isang Kristiyano, Panginoon, ay magsilbing ilaw, Panginoon, sa bawat tahanan, sa aming mga katrabaho, sa anong lugar kami dalhin, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, dahil sa gitna po ng hindi magandang mga pangyayari po sa aming bansa, Lord God, ay patuloy ka po nakatunghay sa amin. Use us mightily, Father, in your kingdom, Panginoon. Maraming po salamat at muli po dinadalangin namin ang aming mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa aming pong pagbalik, sa aming mga pansamantalang tahanan, ay kayo po ang mag-iingat at dala namin ang iyong pagmamahal, O Panginoon. Ang blessing mo, Panginoon, na aming iuwi sa aming mga kasama sa bahay, Panginoon, at sa aming buong pamilya. Dalangin namin, Panginoon, mga bata po, ay patuloy niyo pong ilayo sa anumang karamdaman, bawat isa, Lord God, kaya hindi ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isang mga naghahanap buhay, Lord. Bless us, Father God. Maraming pong salamat muli. Kami po ay dadalhin muli sa susunod na linggo, Lord. Maraming pong salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para po sa ating benediction, taas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin mo ang nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon na kanyang pinangako sa kanyang mga salita. Dalangin ko na patuloy kang palalakasin at pagagalingin ng Panginoon at mararanasan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig sa buong isang linggo. Salamat, Panginoon, namin po pinagkakatiwala sa aming mga buhay.
ang aming pong mga pag-aaral, ang aming pong mga negosyo at pagtatrabaho. Ito po ay pagyamanin mo, Panginoon, at patuloy niyo pong pagpalain. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Magandang tanghali po at God bless po sa bawat isa. See you po on next Sunday.